sa episode na ito, isang classic character at mula sa modern ang pagsasabungin natin. Ang isa ay talagang kilalang kilala na ng mga tito at tita mo at yung isa naman ay pumukaw na sa atensyon ng mga manonood at mambabasa ngayon. Ang tinuturing kong mga karakter ay sina Yusuke Urameshi o mas kilala bilang Eugene ng Ghost Fighter at si Tatsumaki ng One Punch Man. Sino nga ba magwawagi sa labanan ng dalawang iconic na characters na ito? Tara at kilalanin natin sila nang malaman natin ang sagot sa tanong. Si Eugene ay ang main protagonist sa manga at anime series na Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Siya ay isang spirit detective na ang trabaho ay protektahan ng human world mula sa iba't ibang supernatural threat sa series. Sa simula ng series, itong si Eugene ay isang uncontrollable teenager na mahilig sa suntukan sa kalye. Pero sa paglipas ng series, naging mabuting tao naman siya at naging isa sa pinakamasugid na taga-protekta ng human world. Siguro tama na yan sa background kasi ilang beses naman na feature si Eugene dito. Punta na tayo sa kanyang abilities. Given na merong enhanced strength, speed at stamina itong si Eugene, tirahin na natin yung iba niyang aspeto. Wala siyang formal training sa pakikipaglaban. So ang ginagamit lang niya ay ang basic street fighting martial arts na alam niya. Siyempre, kapag sinabing Eugene, matik na alam natin ang signature move niya, ang spirit gun o ang ray gun. Kino-concentrate niya ang spirit energy niya sa kanyang hintutro sa kanang kamay at nire-release yun bilang projectile. Matapos ma-channel ang kanyang enerhiya, kinakalabit niya ang gatilyo sa isipan niya kapag gusto niya nang itira ang ray gun. Saying I understand! Iba-iba rin ang range ng ray gun, mula sa maliit na shot papunta sa isang full-size cannon blast hanggang sa isang mala-atomic explosion kaya nga ng pinakita sa Demon World Tournament. Ang upgraded version naman ng ray gun ay ang Spirit Gun Barrage, kung saan titira si Eugene ng dalawang ray gun ng mabilis. Itong technique na ito ay may force kumpara sa pinagsamang power ng dalawang spirit gun dahil sa ang second bullet ay tinutulak din ng first bullet, dahilan para magkaroon to ng dagdag na offensive power to the point na nabutas nito ang giant demon energy ball ni Chu o ni Joe. Sa kanyang laban kay Taguro, ginamit lahat ni Eugene ang natitira niyang enerhiya para masamon ang isang higanting energy bullet. Ang spirit o ray shotgun naman ay isang variation ng ray gun kung saan iniipon naman ni Eugene ang spirit energy sa kanyang kamao para makabuo ng malaking blast of spirit energy mula doon para i-shoot out ang maraming blasts. Habang ang technique ay hindi ganun kalakas tulad ng ray gun, isa sa advantages nito ay kalat ang tira kaya effective to sa mabibilis o invisible na kalaban o kung sa maraming may hinang kalaban. Ginamit niya ito ng unang beses sa grupo ng mga siga na kontrolado ng Demon World Insects. Ang ilan pang variations ng spirit attacks ay ang Spirit Wave, Spirit Punch at Spirit Cuffs. Meron din palang transformation itong si paring Eugene, ang Mazuko, at syempre may kaakibat na upgrades yun. Ang Demon Gun, ang Demon Energy version ng Ray Gun. Matapos siyang ma-reborn bilang Mazuko, nagkakaroon ng abilidad si Eugene na itira ang Demon Energy mula sa hintuturo niya. Para sa mga hindi pamilyar, yung Mazuko ay yung parang Raisen style. Sobrang lakas ng atake na yun. Ang ultimate version naman nun ay ang Demon Gun Mega, kung saan ang intense concentration ng enerhiya ay nire-release para makagawa ng devastating energy attack na kayang sumira sa lahat. Sa kabila ng matinding spirit energy niya, pwede pa rin itong maubos at ikapagod niya. At ayun nga, kahit pa ang battle sense niya ay angat, ang regular intelligence niya ay average lang din naman. Ngayon, punta naman tayo sa kalaban niya, si Tatsumaki. Si Tatsumaki o kilala sa hero alias niyang Tornado of Terror ay isang S-Class rank 2 professional hero ng Hero Association sa palabas na One Punch Man. Nire-recognize siya bilang isa sa pinakamalakas na hero ng association. Siya ay may telepathic at psychokinetic powers at ang ate ni Fubuki. Silang dalawang magkapatid ay kilala bilang mga psychic sisters.
si Tatsumaki ang pinakamakapangyarihang Esper sa series. Ang psychokinetic output niya ay lagpas pa kay Geryuganshu. Kaya niyang patigilin ng walang kahirap-hirap ang malalakas na atake mula sa giant spaceship ni Boros at ibalik yon sa kanila mismo. Hey aliens, take your shells back. Ayon nga sa manga illustrator ng One Punch Man na si Yusuke Murata, kayang buhatin ni Tatsumaki ang buong Z-City. Kaya rin niyang masense kung nasa panganib ang kapatid niya. Kaya rin niyang lumutang gamit ang psychokinesis at lumipad ng sobrang bilis. Sa depensa naman, kaya niyang magtayo ng mga barriers pamprotekta. Sobrang tibay ng mga yun, kaya nun salagin ang energy blast ni Orochi. Kaya niya rin gawing invisible ang mga barriers niya at ma-maintain yun kahit pa wala na siyang malay. Isang nakakatawang abilidad niya ay kaya niyang ilipat ang channel sa TV gamit lamang ang kanyang powers. Sa physical abilities naman, hindi siya tulad ng ibang magikero na malalambot. Matindi ang speed at reflexes niya. Enhanced din ang stamina at endurance niya kaya hindi siya basta-basta napapaatras sa labanan. Pero syempre, hindi naman siya puro lakas lang. May kahinaan din si Mare. Isa doon ay ang kanyang ugali. Sobrang arugante kasi niya itong si Tatsumaki. Humihina din ang depensa niya kapag umaatake siya. Humihina din ang psychic capabilities niya kapag ang utak niya ay na-damage directly. Ang psychic powers din niya ay kayang malabanan ng may matatag na will. Alright, so at alam na natin ang kakayahan ng dalawang fighters, sino nga bang mananalo sa kanila? Si Yujin ba na tagapagtanggol ng Human World o si Tatsumaki na high-ranking hero? Marami sa inyo ay baka si Tatsumaki ang pinili. Kahit ako, yun ang pinili ko. Well, kung noong early days siguro ni Tatsumaki yung season 1 hanggang season 2, malamang si Yujin ang mananalo kasi hindi pa na ipapakita yung talagang full power ni Tatsumaki doon. Mas malakas physically si Yujin kay Tatsumaki, mas versatile pa siya, mas matindi ang training at in general ay mas matinding na na-handle ni Tatsumaki. Kaya lang, walang panama ang devil powers ni Yujin kay Tatsumaki. At least, yung post-fight ni Tatsumaki kay Saikorochi, meron siyang barrier na kayang salagin ng 300 times gravity manipulation. 300 times gravity yan ha, sisiw na sisiw ang Reigan ni Yujin dyan. Hindi lang yan, ginawa niyang Lego ang Earth sa labanan nila ni Saikorochi, giving us the impression na multi-continent level ang power niya. At kung si Yujin ay may ray gun, well, si Tatsumaki ay may telekinetic beam na sobrang lakas din. Baka sabihin mong mas mabilis si Yujin kaysa kay Tatsumaki. Well, kayang-kayang ilaga ni Tatsumaki ang mga laser beams nang walang kahirap-hirap. Overall, kahit end of series pa ni paring Yujin laban sa post-Saikorochi na si Tatsumaki, lalampasuhin lang ni Mare tong si paring Yujin. Nakakalungkot kasi isa pa naman siya sa paborito ko. Pero yan ay opinion ko lamang. Kung sa tingin mo dapat manalo si Yujin, paki-comment naman at kung bakit at i-feature natin yan sa susunod na video. At kung meron din kayong gustong mga anime na isalang dito sa Anime Talpakan, paki-comment lang din at pabasahin natin yan. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!